Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay makakabili na po tayo ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating minamahal na ating MIA na si Sister Grace Bautista. Good morning po. Thank Good you po morning. sa word. Ang sarap naman mapakinggan, minamahal. Thank you po. Good morning po sa lahat. So, tayo po ay nasa day 6, ng ating pinag-aaralan about the Holy Spirit. The Holy Spirit as light. So, short recap po. So, na po natin na bulay-bulay na po natin yung the Holy Spirit in the triune God, the Holy Spirit as dove, as fire, as wind, as rivers of living water, at ngayon po as light. Sige po, samahan niyo po muna ako sa panandali sa pananalangin. Patuloy ka namin pinapupurihan, sinasamba at pinasasalamatan aming dakilang Ama sa langit, aming Panginoon Hesus at Holy Spirit. Maraming salamat sa kalakasan, panibagong araw na iyong pinagkaloob sa amin sa araw nito. Salamat sa pagkakataon na kami tinipon-tipon mo upang minsan pang magbulay-bulay, mag-aral ng iyong salita at muling Lord, maitaas ang antas ng aming pananampalataya at lumalim ang aming pagkakilala at relasyon sa iyo. Maraming salamat sa umaga ito na aming buhay, Lord, ay kinakasangkapan mo para sa iyong kalwalatian. Samahan mo po ang iyong abang lingkod. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong krus at ang tanging masabi ko mga ayon sa iyong kalooban at mga bagay na pinasasabi mo that will encourage your people, O God, and will uplift each one of us. Maraming salamat. Papatuloy mo po papurihan ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at ikaw lang aming tatanghal at pasasalamatan, dadakilain sa sambahin sa umagang ito. Salamat po ng marami sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ano na po tayo? The Holy Spirit as light, 1 John 1:5. Sige po, second slide po. So, sabi dito, in KJV, this is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. So it established God as pure spiritual light, a truth heard directly from the Lord Jesus Christ and shared by the apostle. So narinig mismo natin ang katotohanan na ipinahayag natin Panginoon Jesus na ang Diyos ay ang ating liwanag, ang ating tanglaw, ang ating ilaw sa ating buhay. Sa ating pong journeys na ang ating pananampalataya, marami po tayong mga moments na na-encounter na minsan we feel lost, minsan we are confused, overwhelmed by the darkness, yung that seems surround to us. Yung may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan akala natin ah, katapusan na ng parang katapusan na ng lahat ng bagay, nagiging hopeless na tayo. Parang minsan dumadating sa punto na pagka marami tayo na encounter na problema sa buhay, parang minsan inisip natin na we're all alone. Pero ang katotohanan po, hindi po tayo nag-iisa, hindi po tayo pinababayaan. Meron pong guiding light na available sa atin at all times. Yung pong light na yun ay makapangyarihan na pwede niyang pagliwanagin, papagaanin ang ating puso, expose yung mga kung ano man yung darkness o kadiliman o tuliranin na na-encounter natin sa buhay. Ito yung liwanag na pwedeng maggabay sa ating daraanan, pwedeng sumama at magbigay liwanag, katugunan sa lahat ng ating kabigatan. At itong light na po ay walang iba kundi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the real light, our spiritual light. Kaya po sunod pong slide. Salvation comes when God overcomes spiritual blindness. Magkakaroon lang po ng tunay na kaligtasan kapag na-overcome ng Diyos ang spiritual blindness natin. Sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 5 to 6, For what we pray is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, may this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ.
So, diniklara na rin po ng Panginoon na let light shine out of the darkness. Wala naman pong kapangyarihan ang kadiliman kontra sa kaliwanagan na hatid ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon ng Holy Spirit. Ang Diyos po yung gumagawa ng himala sa ating buhay, napapagliwanagin ay ang ating mga puso upang lubos nating maunawaan kung ano ba yung kalooban niya para sa atin. Gawa po ito ng Holy Spirit na nasa atin na nang tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. The Holy Spirit, the light speaks of holiness, purity, and truth. Ito po yung mga qualities na pinoproduce ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Kung wala pong Holy Spirit, we remain spiritually blind. Pares po nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo naboborn again, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon Jesus, meron po tayong spiritual blindness. Ano po yung spiritual blindness na bagamat naririnig natin na yung katotohanan, naririnig natin yung katuruan, yung salvation, yung gospel, yung kalooban ng Diyos, parang hindi pa rin natin tunay na nauunawaan kung ano ba yung mga naririnig natin at nababasa. So yun po yung tinutukoy na spiritual blindness. 'Di ba? Marami po sa atin nagsimula as dun sa ano, yung commonly known religion na kinamulatan natin na Katoliko. 'Di ba marami po tayong naririnig na pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko, yun talagang sa dedikandadong Katoliko na yun po minsan na nagkakaroon po tayo ng spiritual blindness na hindi kasi natin tunay na naunawaan ano po ba talaga yung tunay na kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Hesus. Dahil nandoon pa rin po tayo sa ating darkness na nabubulagan tayo, di ba? The prince of this world, the God of this world, blinded the mind of the unbelievers. So, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap sa ating buhay, mga spiritually blind tayo. Bingi rin tayo, spiritually deaf din tayo, hindi natin, naririnig natin, ngunit tinaunawaan yung tunay na kahulugan, yung tunay na kalooban ng Diyos para sa atin nang tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Next slide po. Yung light po, comes from the Greek word potismos. The scientific term po ng light is photoy. The light of the Holy Spirit is so intensely bright that it makes a permanent lasting impression. Nagbibigay siya ng panghabang buhay na impression, ng permanent na marka ng liwanag. This means that when the Holy Spirit shines His searchlight on our lives and on the truth of God's word, He creates such lasting impression that we're never the same again. So kapag ang Holy Spirit ay nasa atin na, hindi na po tayo pares ng bago tayo nakakilala. Sabi nga ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon sariling tagapagligtas, nagdwell ng Holy Spirit sa atin, kasama na natin ang Holy Spirit. Hindi na tayo yung dating tao, dating nilalang, kung ano man tayo dati, di ba? Behold, all things are new. New creation na tayo. So yung potimos po na galing sa Greek word, ang kahulugan po nun ay illumination, enlightenment, or giving light, especially spiritual illumination. In the Bible, potimos refers to God's act of enlightening the heart and the mind so the person can understand spiritual truth. So yung pong potimos na yan, na ang ibig sabihin, ito yung gawa ng Diyos sa ating mga puso, gawa ng Holy Spirit sa ating mga puso upang maintindihan natin yung mga bagay patungkol sa ating Diyos Ama sa langit, patungkol sa kabanalan, patungkol sa kanyang kalooban. Hindi ito basta isang impormasyon lamang, kundi ito isang revelation. Ito po yung nagbibigay liwanag. Excuse me. Ito po yung nagbibigay liwanag sa puso't isipan ng bawat isa sa atin at tunay nating maunawaan ang kalaliman ng kalooban ng Diyos, yung mga katotohanan ng spiritual ukol sa ating Panginoong Jesus. Ito hindi ito po likha ng sarili nating talino o ng talino ng tao. Ito po ay gawain lamang ng Santong Espiritu.
Next slides po. The Holy Spirit as light brings spiritual illumination, gaya nga po na sinabi ko. Holy Spirit reveals truth. Siya po yung nag-ahayag ng katotohanan. Wala tayong maililihim, wala tayong maitatago. I-reveal at i-reveal ng Holy Spirit ang tunay na katotohanan. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Ang Holy Spirit na nakakaalam ko ano yung laman ng puso at isipan ng ating Diyos sama sa langit. Kaya nga nung ang Panginoon Yesus ay bumalik na sa ating Diyos sama sa langit, sabi niya, iiwan niya sa atin ang tagapatnubay na ang Holy Spirit. For who knows a person's thought except their own spirit within them? Sino nga ba makakaalam kung ano iniisip natin, kundi din yung ating espiritu mo sa atin? Gayun din naman daw, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. So ang tinanggap natin ang Panginoon Jesus, tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos na upang sa gayon maintindihan natin kung ano yung mga kalooban at kaloob ng Diyos na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Itong Holy Spirit na to, ito yung nagbibigay sa atin ng revelation, nagbibigay sa atin ng pananampalataya at higit sa lahat, nagtatransform sa bawat isa sa atin. Kapag ang Holy Spirit shines in our heart, kapag nag-shine ang ilaw, ang liwanag ng Holy Spirit sa ating mga puso, nawawala po yung kaguluhan, yung confusion, yung deception, yung takot, nawawala po yan sa puso't isipan natin. Kaya lang po, meron po ditong na hindi makakilos ang Holy Spirit kapag meron po tayong unconfessing. Kapag hindi po natin kinumpisal ang ating pananampalataya, ay ang ating mga kasalanan, hindi natin kinumpisal, hindi tayo nagrepent. Kapag meron tayong bitterness, pride sa ating mga puso, ito po yung mga humahadlang upang ang Panginoon o ang Holy Spirit ay hindi makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi dahil ang Holy Spirit ay weak o natatalo siya ng darkness. No. Hindi pwede, hindi nagagapi ng kadiliman ng kaliwanagan ng Holy Spirit. Nangyayari lang na hindi siya makakilos sa atin kapag may tinatago tayong kasalanan na hindi natin ikinukumpisan at hindi natin hiningi ng kapatawaran sa ating Diyos. So ang tunay na para makakilos ng may kapangyarihan ng Holy Spirit, para ang kanyang liwanag ay tunay na mag-shine sa ating buhay, we need a heart cleansing. Mag-repent tayo, magsisi ng kasalanan, magbagong loob, at magpasakop at hayaan natin ang Holy Spirit ang kumilos at mag-take full control sa ating puso, sa ating isipan, sa ating gawain, sa lahat ng bagay sa ating buhay. Next po. Okay. An unbeliever who cannot see the gospel until the Holy Spirit supernaturally gives them spiritual eyes to see. So ang Holy Spirit po ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng spiritual eyes upang maunawaan natin, makita natin ang tunay na katotohanan at kaliwanagan ng kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Siya lang po yung pwedeng magbukas ng ating spiritual eyes. Siya lang yung Holy Spirit lang ang pwedeng mag-remove o magtanggal, mag-alis ng ating spiritual blindness. Ang mga unbelievers po, hindi naman, nung tayo mga unbelievers pa, hindi naman tayo uninformed eh. Sabi nga, sa bawat sulok ng daigdig, sa bawat bahagi ng daigdig, naririnig na natin na pinahayag ang gospel, ang pinahayag ang salita ng Diyos. Kaya lang, we are still spiritually blind nung wala pa tayo sa ating Panginoon, na hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon as our Lord and Savior. Diba sabi nga po sa 2 Corinthians 4 verse 3 to, for God of this age has blinded the minds of the unbeliever. Dahil ang mundong ito na puno ng kadiliman, puno ng kasalanan, puno ng kabuktutan, ang Diyos ng mundong ito ang nagbulag
puso't isipan ng mga hindi pa mananampalataya. Kaya bagamat naririnig na, marami na nag-share, marami na nababasa, hindi pa rin pinananampalatayanan kasi nga nandoon pa tayo sa estado na we are spiritually blind, we are spiritually deaf. Bulag tayo sa katotohanan, bingi tayo sa katotohanan kahit naririnig at nakikita na natin ang katotohanan na naghuhumiyaw sa ating harapan. So daalis lang po yan ng Holy Spirit if we allow the Holy Spirit to move freely in our heart. Kasi hindi naman po ang Holy Spirit po hindi pares ng kaaway na pag nakakita ng pagkakataon, papasok sa ating buhay. Kahit hindi invited, kahit hindi welcome. Ang Holy Spirit, you need to invite the Holy Spirit to work in your life. I-invite natin siya, i-allow natin siya na mag-control, magpatakbo ng ating buhay. Saka pa lang po siya makakakilos sa atin. And of course, with a clean heart. Kasi hindi po pwedeng magsama ang kadiliman at ang kaliwanagan, hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang kabutihan. So, either of the two, pipili ka lang kung nais mo ang Holy Spirit mag-take control, cleanse your heart, repent, and allow the Holy Spirit na kumilos sa ating buhay. Next po, ang Holy Spirit reveals truth. Siya naman po yung talaga yung nagre-reveal ng katotohanan sa ating puso't isipan. Light reveals what is hidden. In the same way, the Holy Spirit as light reveals God truth to us. Ang kaliwanagan o liwanag, yan po yung nagre-reveal ng mga nakatagong bagay sa ating buhay. Kaya hindi naman ang Santong Espiritu, siya yung nagre-reveal o nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa ating Diyos Ama sa langit. Without the Holy Spirit, we will be spiritually blind. Walang Holy Spirit, nandun pa rin tayo sa estado na tayo mga spiritually blind, unable to understand the deep things of God. Na alam ko po naranasan ng marami sa atin na hindi pa tayo tunay na mananampalataya. Wala pa ang Holy Spirit sa ating puso. Kahit anong basa ng salita ng Diyos, alam ko po marami din naman po nagbabasa ng Word of God, even na mga unbelievers pa. Pero hindi yung malalim na katotohanan, yung malalim na kalooban ng Diyos, hindi natin mawawaan, hindi natin maunawaan. Para bang nagbabasa lang tayo ng telenovela kapag nagbasa tayo ng Holy Bible. Parang hindi natin, ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Na minsan nawawalan pa tayo ng interest kasi wala pa sa atin yung light of the Holy Spirit. The Holy Spirit illuminates our minds, enabling us to understand God's will. Siya yung nagbibigay o tumutulong sa atin na maunawaan natin ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. His word and mysteries of the faith that were once hidden. Nung hindi pa tayo mananampalataya, kumbaga itong malalim na misteryo, ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba yung patutunguhan natin? Ano ba yung daan na dapat natin tahakin? Pero nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus at ang Holy Spirit ay nagdwell sa atin, na naliwanagan na ating puso't isipan at naunawa natin ang mga patungkol o mga bagay na patungkol sa ating Diyos Ama sa langit. Di po ba minsan bagamat mga Kristiyano tayo, dumadating tayo sa punto na naguguluhan tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. Pero once nag-pray tayo and we allow the Holy Spirit, we ask the Holy Spirit to guide us, para siyang nangungusap sa ating puso at isipan na ganito, ganyan, ganito ang gawin mo, na parang may nag-guide sa atin. Na minsan feeling natin nag-isa tayo na wala tayong takbuhan, pero hindi tayo niiwan ng ating Diyos Ama sa langit, ng Holy Spirit. Siya yung gumagabay sa tama't dapat nating gawin, sa tamang desisyon na dapat natin piliin, sa tama't dapat natin puntahan kung ano man yung dapat natin gawin. And the Holy Spirit guide us through His words. Isa pong malawak na direksyon ng salita ng Diyos. Minsan kung saan pa tayo na humingi ng direksyon ng payo, pero once na tayo nag-consult sa ating Diyos Ama sa langit sa kapangyarihan ng Santo Espiritu, it is the Holy Spirit that will guide us, and it is the Word of God that will also guide us and teach us what to do. So hand in hand ng Holy Spirit at ang
Ang Word of God, yun ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at ng direction sa ating buhay. The Holy Spirit breaks through this blindness to so the person can see Christ sa ating buhay. So siya yung magbe-break ng blindness o ng spiritual blindness sa ating mga buhay para makita natin, makilala natin sa malalim na kaparaanan at personal na kaparaanan sino ba ang ating Panginoon Hesus sa ating buhay. Sa 2 Corinthians 4 verse 6, sabi po dito, God made His light shine in our heart. Ang Diyos ang gumawa ng kaliwanagan na magliwanag ang Holy Spirit sa ating mga puso. This is not human reasoning, but divine illumination. The Holy Spirit reveals Jesus, not just information. Ang Holy Spirit ang nagre-reveal kung sino ba ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi lang basta siya nagbibigay o nag-i-inform o nagbibigay information sa atin, kundi nagbibigay siya ng revelation kung sino ba ang ating Panginoon Jesus. An unbeliever may hear facts about Jesus, but the Spirit makes Christ personally real. The Spirit moves truth from the head to the heart. So, ang Holy Spirit, yung kaalaman na narinig natin, yung kaalaman na nasa ating mga isipan, siya yung naglalagay nito papunta sa ating mga puso. The Holy Spirit is also the one who convicts the sin. Before someone runs to light, they must first see darkness. Yung Holy Spirit po, nung tayo ay na-born again, siya yung nag-convict sa atin, ano ba yung mga kasalanan na dapat natin ikupisan, ano pa yung mga dapat natin isuko sa ating Panginoon Jesus. Upang sa gayon, ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin na tanggapin na ating Panginoon Jesus at ikumpisal ang mga dapat ikumpisal, talikuran ng mga dapat talikuran at magbagong buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi sa John 16 verse 8, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Conviction is not condemnation. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin eh. Pero hindi daw po ito ibig sabihin na kino-contempt tayo ng Holy Spirit. It is light exposing the need for grace. Yung conviction na ginagawa ng Holy Spirit sa atin, not to condemn us, pero in-expose niya, ano ba yung kailangan natin so that we can receive the grace and forgiveness from our Lord Jesus Christ. So, i-expose niya lang yung mga bagay na ginagawa natin sa kadiliman, yung mga bagay na hindi nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya, upang sa gayon tayo ay mag-repent at magbagong buhay at mag-restore sa ating Diyos Ama sa langit. Next po. The Holy Spirit brings understanding of the Scripture. Siya yung gaya na sinabi ko kanina, nauna ko nang sinabi, na nung wala pang Holy Spirit sa atin, kahit anong basa natin, kahit pabalik-balik natin basahin ng Biblia, parang hindi natin hindi natin naiintindihan. But when the Holy Spirit is upon us, na yung malalim na katotohanan, ng katuruan, ng kaalaman patungkol sa Diyos, ay nauunawaan natin sa tulong ng Holy Spirit. Sabi dyan sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang salita ng Diyos, ang liwanag na tanglaw sa ating mga paa, nagbibigay liwanag at tanglaw sa ating daraanan. Pero nung tayo wala sa Panginoon at wala ang Holy Spirit, hindi siya nagiging tanglaw sa atin kasi wala yung tunay na pangunawa sa salita ng Diyos. Nandoon pa yung spiritual blindness. Pero thanks be to God, iniwan ng ating Panginoon Jesus yung Holy Spirit sa atin. Kasabay na pagtanggap natin sa Kanya, ay tinanggap natin ang Holy Spirit sa ating mga puso't isipan, kasama natin bawat minuto na ating buhay. Nagkakaroon tayo ng pang-unawa sa malalim na katotohanan patungkol sa kalooban ng Diyos para sa atin. The Bible is filled with spiritual truths that can only be understood through the illumination of the Holy Spirit. Punong-puno na mga spiritual na katotohanan ang salita ng Diyos na maunawaan lang natin kung
tayo liliwanagan o tutulungan, maunawaan ang mga ito ng Holy Spirit. Just as a flashlight reveals the details of a dark room, the Holy Spirit shed light on the scripture, helping us grasp their meaning and apply them to our life. Hindi lang tayo tinutulungan ng Holy Spirit na maunawaan natin yung binabasa nating salita ng Diyos, kundi tinutulungan din tayo ng Holy Spirit na maisagawa, maipamuhay natin yung kung ano yung nabasa natin mula sa salita ng Diyos. Diba? Maraming ang patotoo. Last week nga lang sabi ni Pastor na may stage fright siya. Stage fright. Yung takot siyang magsalita sa harap ng tao. But when the Holy Spirit comes sa bawat isa sa atin, powers, nagkakaroon na tayo ng powers ng empowerment, ng enablement, kasi it is the work of the Holy Spirit na in-empower tayo na ma-overcome natin yung shyness, yung lack of confidence, siya ay nabibigay ng kapangyarihan na gawin natin yung mga bagay na hindi natin dating kayang gawin. Nagkakaroon tayo ng boldness because of the power of the Holy Spirit within us. So without the Holy Spirit, yung Bible po na hawak-hawak natin na binabasa natin, para lang yung pangkaraniwang libro na walang ano. But when the Holy Spirit open our eyes, enlighten our mind, remove the spiritual blindness, nauunawaan natin ano ba yung kahalagahan ng mga salita ng Diyos, nauunawaan natin yung mga bagay na hindi nire-reveal sa mga unbeliever, pinaunawa sa atin ng Holy Spirit, yung mga hidden treasure, hidden knowledge, hidden revelation na nakatanim sa salita ng Diyos. So ito po it is the Holy Scripture or the Holy Word of God becomes the powerful source of our guidance and connection and strength through the help of the Holy Spirit. Para po kung magbibigay po tayo ng illustration sa liwanag ng Holy Spirit at tinatanglaw sa ating buhay, para po tayo nung pumasok sa isang room na madilim, di po ba pag maraming kasangkapan sa ating bahay, totally brown or black out, lumakad ka dyan, hindi mo nakikita yung dadaanan mo, pwede kang madapa, pwede kang matisod o makatisod dahil madilim. Pero once na nagbukas ka ng ilaw, makikita mong maliwanag yung mga bagay na naroroon sa room. Ganun po yung trabaho ng Holy Spirit sa atin. Nandiyan na yung kalooban ng Diyos, pinagkaloob na sa atin yung kaligtasan, pinagkaloob na sa atin yung mga biyaya niya, pinagkaloob na sa atin yung katagumpayan. Kaya lang hindi pa natin nakikita kasi hindi pa natin inaalaw yung light ng Holy Spirit to shine upon us, upon our lives. Pero once na we allow the Holy Spirit, we invite the Holy Spirit to move freely in our lives, nakikita natin, ito palang kalooban ng Diyos, ito palang dapat ko iwasan, ito palang dapat kong gawin, ito palang dapat kong direksyon na patunguhan. Nagkakaroon tayo ng tunay na kaliwanagan ng dapat at di dapat nating gawin sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng totoong direksyon. Dahil pa niyan yung Google Map, no, na ginagamit ng mga driver. Nagkakaroon tayo ng tamang direksyon na dapat nating patunguhan sa ating buhay. Next slides po. Only the Holy Spirit can give us spiritual eyes to see and understand the Scripture. The light from the Holy Spirit help us know what need to change in our life. Nasabi ko na rin po ito na ang Holy Spirit lang talaga ang magbibigay ng tunay na pangunawa para maunawaan natin yung ating binabasa mula sa salita ng Diyos at ma-apply ito sa ating buhay. Siya rin yung nagtuturo sa atin, ano ba yung dapat nating baguhin sa ating buhay? Ano ba yung dapat nating bitawan? Ano ba yung dapat nating talikuran? Ano ba yung dapat nating baguhin sa ating mga buhay? It is the Holy Spirit with the help of His Word na magbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay. Kung paano tayo dapat lumakad bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Hesus. The Holy Spirit removes the veil of spiritual blindness so the unbeliever can see Christ. The Holy Spirit turns on the light in the heart. Truth was always there, but illumination makes understanding possible.
So nandiyan na po lahat ng katotohanan gaya na nabanggit ko kanina, nandiyan na yung ano na, kumbaga, hindi lang natin nakikita kasi nung panahon na wala pa tayong pagkakilala sa ating Panginoon Hesus, hindi natin nauunawaan na ito pala ang kalooban ng Diyos, ito pala yung tagal na nandito, kaya lang hindi lang natin alam na hindi lang natin nakikita at nauunawaan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Parang ganito po yung tumingin ka sa picture, nakita mo, ito yung characteristic niya. Pero iba po yung tumingin ka sa isang litrato lamang na isang tao kaysa meeting in person. Parang parang kung i-apply natin sa ating spiritual na buhay, narinig natin, alam natin, nakita natin ang Panginoon Hesus. Pero iba po yung maranasan mo personally na ang Panginoon Hesus ay mahal ka, ang Panginoon Hesus ay nagbabago ng buhay, ang Panginoon Hesus ay gumagawa ng himala sa buhay mo, ang Panginoon Hesus ay nagpapagaling, ang Panginoon Hesus ay tumutugon sa iyo. Iba po yun eh, iba po yung personally na naranasan mo kaysa lang yung parang head knowledge lang yung alam mo. So, doon po tayo dinadala ng Holy Spirit. Yung pong personal experience natin with our Lord Jesus Christ, with our God the Father in heaven, na personal nating maranasan ang kabutihan, ang kadakilaan, ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Dahil nandiyan dyan eh. Bago ka pa tumanggap sa Panginoon, sus, mahal ka na niya eh. Bago ka pa humingi, nakahanda na yung kanyang mga tugon, ang mga biyaya at pagpapala niya, hindi lang natin nakikita kasi we are still spiritually blind. Pero yung nga, pag nagkaroon na tayo ng the light of the Holy Spirit shine into our heart and mind, na nakikita at naunawaan na natin na pinagkaloob na pala ng Lord. Ito pala ang kalooban ng Diyos na ako ay magtagumpay, na ako ay gumaling, na ako ay managana dahil binigay na at binayaran na ng Panginoon Jesus yung lahat ng aking pangangailangan at kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Doon lang nagkakaroon ng tunay na pag-unawa sa ating puso at isipan. Next slide po. The Holy Spirit. Next slide po. Sige po. Ayan, yan po. The Holy Spirit's role is to make the unknowable knowable. Yun po yung po yung gawain ng Holy Spirit eh. Yung hindi natin alam, unsearchable, hindi natin nasa-search. Ginagawa niyang knowable and searchable to us to reveal the Father's heart and His plan to us. Siya yung bridge na nagko-connect sa atin, sa ating Diyos Ama sa langit, sa ating buhay. Siya yung nagre-reveal ano ba yung nasa puso ng ating Diyos Ama sa langit. Ano ba yung kalooban at plano ng Diyos para sa ating buhay. Siya yung magre-reveal sa atin. I-ask lang natin siya. It's not just about information, it's about revelation. Ang Holy Spirit ang laging kakalob sa atin ng deep revelation about the heart of our God, about His plan for us. We can have all the biblical knowledge in the world. Pwede tayo magkaroon ng biblical knowledge in the world daw. Have knowledge lang. But without the Holy Spirit, without the Holy Spirit's enlightenment, we remain in darkness. Kumbaga, nagkakaroon lang kung hindi talaga kikilos ang Holy Spirit sa ating buhay, puro head knowledge lang yung ating mararanasan, we still remain in darkness. Siya po kasi yung Holy Spirit yung magtatanggal ng blindfold sa ating mga mata upang sa gayon mai-reveal sa atin ang ating Diyos Ama sa langit, ma-reveal sa atin ang Panginoon Jesus at i-expose ano yung mga na mga diseases o mga sins na nakatago sa ating puso at isipan at pinamumuhay natin. It awakens our heart and it uses God's word so that the unbeliever can truly see and believe. Hindi po kasi sapat na naririnig lang ng bawat isa sa atin yung katotohanan. Kailangan na nililiwanagan ng Espiritu Santo ang ating puso upang makita natin ang tunay na kalooban ng Diyos Ama para sa bawat isa sa amin. Sa atin. Next slide po. The Holy Spirit as light guides us on the path of righteousness. For those who led
Excuse lang po. For those who led, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Sabi sa Romans 8:14. Kapag ka daw tayo ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay mga anak na ng Diyos. Light is essential for guidance. Kailangan po, importante po, necessity ang liwanag ng Holy Spirit sa ating buhay para sa ating guidance. Kasi without light, we stumble and fall. Similarly, the Holy Spirit as light guide us on the path of righteousness. He directs our step, helping us navigate the challenges and decision of life. siya yung magga-guide sa atin, siya yung tatanglaw sa daraanan natin para hindi tayo magkamali ng daan na dapat natin tahakin, ng bagay na dapat natin gawin, hindi tayo malisya o malayo sa kalooban ng Diyos. Yung light ng Holy Spirit ang siyang magbibigay ng tunay na daan at kaliwanagan at direksyon sa daan ng righteousness, ang kabanalan na patungo sa kalooban ng Diyos sa magbibigay kalwalatian sa ating Diyos ang sa langit. The Holy Spirit give us wisdom and discernment in our decision. So yung Holy Spirit ang magbibigay ng karunungan, di ba madalas natin i-pray na, Lord, give us wisdom and discernment para mapili ko anong tama kung dapat kong gawin, anong dapat kong piliin. It help us walk in the light of God's will. Siya yung Holy Spirit ang tutulong sa atin na lumakad sa kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Kapag nagkakaroon na tayo ng confusion, kumbaga, ang kaliwanagan ng Diyos, ang kaliwanagan ng Holy Spirit sa ating buhay, hindi naman po pwedeng talunin niya ng confusion ng mundo ito, ng kadiliman ng mundo ito. Nagkakaroon lang minsan ng confusion sa ating isipan kapag nawawala tayo ng focus sa ating Diyos. Kumbaga, na-overwhelm tayo ng mga problema at suliranin na encounter natin. Pero kapag ikinalma natin ang ating kalooban at we invite again the Holy Spirit to illuminate in our mind, nagkakaroon tayo ng tamang direksyon. Para naalala ko po nung nandun kami sa luma namin tirahan, magulong-magulong isip ko nung kasing kasabay-sabay ang mga problema namin na namatay ang asawa ko, tapos kinukuha yung pinaalis na kami doon sa lupa kinatitirikan ng bahay namin. Tapos parang meron pang hindi tamang sinasabi ng doktor about my health. Gulo-gulo na isip ko, na-focus po yung isip ko doon sa mga problema na kinasusungan ko na-experience ko, na feeling ko na nag-iisa ako, nagkaroon ako ng confusion, parang hindi ko alam yung gagawin ko. Pero thanks be to God, ang Holy Spirit, yung parang merong small sweet voice na mangungusap sa yung isipan, sa yung puso na parang nagsasabi na, be still, know that I'm God. Yung yung pinaaalala niya na, andito lang ako anak, hindi kita iniiwan, andito lang ako. Just allow me na siyang kumilos sa iyong buhay. Minsan kasi kumbaga napipigilan natin ang Holy Spirit na kumilos sa ating buhay kasi hindi natin siya pinahihintulutan. So, kumbaga nakakalimutan natin. So, nandoon lang tayo na nagkukulang tayo. Pero kung lagi natin na nandun na tayo sa state na, hindi po kasi natin maiwasan na magkaroon tayo minsan ng confusion o kaguluhan ng isipan dahil minsan nagkakasabay-sabay ang problema. Pero huwag nating kalimutan na ang Holy Spirit ahead na lagi magliwanag, magbigay tanglaw, liwanag at direksyon sa ating buhay na isang kasing layo lang siya ng isang panalangin na mag-usa lang tayo ng panalangin na Holy Spirit guides me. Even yung kung mayroon akong, kasi may mga senior moment na rin, na hindi ko na alam kung saan ko nailapag yung mga bagay-bagay. Minsan sasabihin ko, Holy Spirit, reveal unto me, saan ko po ba na ipatong, saan ko po ba nailagay. And maya-maya makikita ko na kung saan na nakalagay. Pero syempre, dapat din tayo makalimutan magpasalamat doon sa revelation ng Holy Spirit sa atin. So, lagi natin pasalamatan yung patnubay, yung liwanag at tanglaw na pinagkakalob sa atin ng Holy Spirit. Dahil lagi natin siyang kasama sa ating lakbayin bilang mga mananampalataya ni Kristo. Next slide po.
For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Nung wala tayo, nung wala tayo sa ating Panginoon Yesus, hindi pa tayo mga mananampalataya. Namumuhay tayo sa total darkness ng ating buhay. Pero nang tayo ay tumanggap na sa Panginoon Yesus na born again, tayo ay mga anak na ng kaliwanagan. Mula sa kingdom ng kadiliman, inilipat na tayo sa kingdom ng kaliwanagan dahil sumasa atin na ang ating Panginoon Yesus at ang Holy Spirit ay nasa sa atin na at ang Holy Spirit ang nag-e-empower o nag-e-enable sa atin to walk in the light. So makikita na ito sa ating pamumuhay na namumuhay na tayo sa kaliwanagan na dati namumuhay tayo sa karumihan, sa kasalanan dahil tayo na-transform na ng Holy Spirit. Nawala na sa atin yung dati nating mga gawi o pag-uugali o pamumuhay na salungat sa kalooban ng Diyos. Tayo namumuhay na sa kaliwanagan bilang mga anak na ng kaliwanagan, bilang mga anak na ng ating Diyos. Light not only guide us, but it also expose darkness. Ina-expose niya rin ang kadiliman at kasalanan sa ating buhay. The Holy Spirit shines light on the areas of our lives that need to be purified. Ang Holy Spirit din ang nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ano ba yung mga bagay na dapat i-purify natin sa ating buhay? When we walk in the light of the Spirit, we can help but led away from sin and darkness. Imposible po sabihin natin tayo anak ng kaliwanagan tapos ang action natin, ang pamumuhay natin ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay mga sinungaling kapag gano'n. Kapag ikaw ay anak na ng kaliwanagan, anak ka na ng Diyos, makikita at makikita kung paano ka namumuhay sa kaliwanagan. Makikita na yung dati mong masamang ugali, masamang pagmumuhay, nakikita hindi mo na ito isinasagawa. Kasi binago, transform ka na ng Holy Spirit into light na ikaw ay anak na ng kaliwanagan. Hindi ka na namumuhay sa dating taong ikaw o sa dating mong pagkatao na puno ng kasalanan at kadiliman. Next slides po. The Holy Spirit as light transforms our lives. For He rescued us. May kanta pa nga ito. He rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Ephesians 5 verse 8 to 9. So siya ang ating Diyos ang nag-rescue sa atin, ang nag-save sa atin from the dominion of darkness. Dati nakatanikala tayo sa kadiliman, sa kasalanan. Pero ang Diyos ang naglipat sa atin mula sa kingdom ng kaliwanagan, sa kingdom ng ating Diyos ang masalangit. When the Holy Spirit enters our lives, He transforms us, bringing us into the light of Christ. Hindi tayo yung nagbabago sa ating buhay. Hindi kasi kahit anong buting gusto mong gawin dahil nature na natin, yung simple nature na wala pa tayo sa Panginoon, na hindi pa tayo mananampalataya. Meron na tayong simple nature na minana natin na kumbaga nasa atin na mahirap nang baguhin. Kaya hindi natin kayang baguhin kahit anong pilit natin baguhin yung masasama at kasalanan na nakasanayan na natin. Hindi natin kayang baguhin at hindi natin kayang alisin sa ating buhay unless the Holy Spirit will transform us. It is only the Holy Spirit who can transform us na pwedeng magbago sa ating puso, sa ating buhay. Madalas natin marinig din sa pulpit na, di ba, ang mga pulpit minister sasabihin na, kami mga daluyan lang ng salita ng Diyos, pero wala kami kapangyarihan na baguhin ang tao. It is only the work of the Holy Spirit that can transform lives. Ang Holy Spirit lang ang may kakayanan, may kapangyarihan magbago ng buhay, magbago ng isipan ng isang tao. Kapag ang Holy Spirit ay nasa buhay na ng isang tao, magmamanifest yun, kikilos yun upang i-transform ang tao na yun na dating masama ay biglang binabago at binabanal na ating Panginoon through the power of the Holy Spirit. We go from being lost, dati tayong
lost, nawawala, walang direksyon, and blinded by the sin, to being found and enlightened by the Spirit. Dati tayong makasalanan, bulag sa katotohanan, ngunit nang tayo natagpuan ng ating Panginoon, tinanggap ang Panginoon, nagsimula mag-enlighten ang Holy Spirit ay nag-enlighten sa ating buhay, sa ating puso't isipan. He empower us to shine as light in the dark world, drawing others to Christ through our word, action, and lives. Ito po yung sinasabi na kapag ikaw ay na tunay na mananampalataya na ng Panginoon Hesus, binago na ng Holy Spirit ang pamumuhay natin. Makikita po ito eh. Hindi mo na kailangan ibalandra o ipagsigawan sa mundo na I am a born again, I am a Christian, I am Christ believer. Hindi mo na kailangan sabihin yan eh. Makikita na po yan yung the way you act, the way you think, the way you utter words, yung mga decision making. So makikita kasi magmamanifest yung transformed life sa ating buhay kapag na truly transform na tayo. Makikita yung pagbabago sa ating buhay. Yung pagbabago po na yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Yung iba po meron instantly nagkakaroon ng transformation kapag sa nangyari kay Pacquiao. Pero meron din pong yung transformation bit by bit or slowly or step by step na ang Diyos unti-unti kanyang binabago for His glory day by day. So, pero nandoon yung talagang transformation na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, next po. When the Holy Spirit begins to shine His light in our life, He focuses a direct beam of light on the problem that needs to be addressed. Sabi ko nga, kinoconvict tayo ng Holy Spirit sa kasalanan natin, not to condemn us, hindi para i-condemn na tayo, but para magkaroon ng kaliwanagan, ano ba yung dapat nating i-address so that we can be restored kung ano yung dapat na ma-restore sa ating buhay. Sige po, sa application na po tayo. Yes po. Kaya sabi po dito sa Matthew 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. Sinong you are? Tayo po itong mananampalataya na binago na ng Holy Spirit. A town built on a hill cannot be hidden. Himay-himayin po natin to isa-isa. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shines before others, as they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So sabi dito, you are the light of the world. Ito po yung ating identity na. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Hesus, identity na tayo ang asin at liwanag ng sanlibutan. Sabi dito, hindi sinabi dito ng ating Panginoon na we will be the light. We are already the light kasi the Holy Spirit is already in us. Nire-reflect na natin yung liwanag na nanggagaling sa Holy Spirit na nananahan o naninirahan na sa atin. We shine not by our own power. Hindi tayo nagliliwanag dahil sa ating sariling kapangyarihan. But because Christ's light is in us through the power of the Holy Spirit. Ang sabi pa dito, a town built on a hill cannot be hidden. Ito po yung ating visibility. No, nakikita po, ibig sabihin nakikita na sa atin. A life touched by God's light cannot remain unnoticed. Hindi po pwedeng hindi makita na tayo yung mga mananampalataya. Makikita sa ating kilos at gawa, pananalita, desisyon na sa ating buhay. Makikita ang kaibahan natin sa mundong ito. Hindi na tayo yung nakikipag-compromise o kaisa o kasapi ng mundo ito o pareho ng pag-iisip o takbo ng pag-iisip ng mundo ito. Meron kaibahan na nakikita sa atin na ating pinamumuhay if we are truly believers of Christ. When the Spirit illuminates the heart, transformation becomes visible. So, pagka nandun na sa atin yung Holy Spirit, matatransform tayo ng Holy Spirit.
If Christ truly in us, our faith will show. Makikita sa ating karakter, sa choices natin sa buhay, sa conduct natin. So, yun, hindi naman na kailangan ipamalita. Nakikita na kaagad ng tao. Sila na mismo magsasabi na, binago na nga talaga ito ng Diyos. Kristiyano na nga itong tunay. Kasi makikita yan sa ating pamumuhay. Kung paano tayo namumuhay at nakikisalamuha sa mundong ating ginagalawan. Sabi, they do not light a lamp and put it under a bowl. Ito po yung responsibility natin na tayo na yung liwanag. Hindi natin yung liwanag na ating lampara, hindi natin tinatago under the bowl. Ito yung responsibilidad natin. Yung light means to be used. Yung liwanag na ipinagkaloob sa atin, kinakailangan natin itong gamitin. Hindi dapat itago. Ano po ba yung tinatago in a bowl? Maaaring fear of people, natatakot ka, nai-intimidate ka mag-share ng word of God kasi ano lang naman ako, ano ba naman ako, wala akong pinag-aralan, mag-share ako. Hindi daw po dapat ganoon. O kung nakikipag-compromise pa, or nananahimik, o nahihiyang i-share yung gospel, responsibilidad nating mananampalataya na tinanglawan na ng Holy Spirit na huwag nating itago ang liwanag. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan. Share the gospel. Huwag ikahiya. Huwag makipag-compromise. Huwag manahimik. If there is any, merong kahit konting pagkakataon, share the gospel. Share the gospel. Share the gospel. Share the good news of salvation to any mankind na nakakasalamuhan tayo pag binigyan tayo ng pagkakataon. It is the Holy Spirit that give us boldness to remove all those fears, all those compromising spirit. Siya yung Holy Spirit ang magbibigay ng boldness natin to share the word of God. Kahit hindi tayo mga pastor, it is our responsibility. Hindi lang responsibilidad ng pastor ang mag-share ng word of God. Responsibility po ng bawat mananampalataya na mag-share ng gospel, ng salvation sa bawat kakilala natin. It give lights to everyone in the house. Ito yung influence natin na hindi na natin kailangan na sabihin. Hindi lang tayo magbe-benefit dapat ng kaligtasan natin. It also benefit the others na nakakasalamuha natin. So our obedience, kindness, integrity, and love illuminate dark places. Ini-illuminates nito yung workplace and community. Sabi dito, that they may see good deeds and glorify our Father. Ito yung purpose natin. Kung bakit nung tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay, to glorify our Father. Yan ang pinaka-purpose natin. Hindi yung to gain attention, but adoration of God. True light always points upward to the Father. Yung mga mabubuting gawa natin, hindi para tayo papurihan, kundi para papurihan ang ating Diyos Ama sa langit. Because, yung parang nasabi, nagpapasalamat ako sa buhay mo, kapatid, kasi ikaw nagiging pagpapala ka sa aking buhay. Kumbaga nag-glorify natin ang ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin sa ating buhay. Next slides po, malapit na po akong magtapos. 6. Seek the Holy Spirit enlightenment daily through prayer and scripture reading. So magkakaroon po tayo ng enlightenment kapag tayo ay patuloy na nakakonect sa Holy Spirit. Para pong charger yan. Ang Holy Spirit ay parang charger. Always stay connected para lagi tayong na-empower. Nadidrain po ang battery, ganun din po nadidrain din yung ating spirituality. Kaya lagi po tayo nakakonect through prayer and scripture reading. Mag-connect po tayo lagi para tayo lagi na-empower ng Holy Spirit. Be open to Holy Spirit's conviction, seeing it as an invitation to grow closer to God and allow the Word of God to be your guiding lamp in making decision. Yung po yung sinasabi ko sa inyo, yun yung mag-guide sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Allow natin conviction. Minsan sa sobra nating kabisihan meron ng conviction ng Holy Spirit sa atin, hindi pa natin na papansin. Bumubulong ng Holy Spirit sa atin, hindi pa natin
Nai-ignore natin kasi sa sobrang kabisihan natin. Kaya we should always take time to be in silence with God, to be in silence with prayer, to be in silence with the Holy Spirit, to be in silence sa ating devotional, sa pagbabasa ng Word of God, so that the Holy Spirit can convict and can truly guide us and teach us which road to take and which choices or decision to make. I-allow lang natin yung Word of God and Holy Spirit na siya ang gumabay sa ating buhay. Walking in the light is a choice. Choice po natin yung paano tayo kung gusto ba natin mamuhay na patuloy sa kaliwanagan. So we need to choose obedience, transparency, and spirit-led living. Sabi nga sa Galatians 5 verse 16, walk by the Spirit. Tayo ay lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. You don't need to fix yourself before coming to light. Hindi mo kailangan ayusin na muna yung sarili mo. You come to light so God can fix you. May mali sa iyo, may pagkukulang ka, may kasalanan ka, do not hesitate to come to God. Hayaan mo ang Diyos ang mag-ayos. Ano ba yung mali sa iyo? Ano yung pagkukulang sa iyo? Ano ba yung dapat na ayusin sa iyo? Just allow God na to fix what is broken in your life. Next po, last na po ito. Be filled with the Holy Spirit. Lagi po tayo magpapuspos sa Holy Spirit. Being so filled with God's light that it naturally overflows to those around you. Intentionally reflect the light of Christ in your interactions with others. Intentionally daw po. If you are living in confusion, dryness, and spiritual dryness, ask the Holy Spirit to shine again. Yan po yung sabi sa Ephesians 5 verse 18, be filled with the Spirit. Hayaan niyo po lagi tayong magpapuno sa Holy Spirit sa ating mga buhay. So I hope meron po tayong natutunan sa umagang ito. Lagi natin i-allow Holy Spirit sa ating buhay at samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong makapangyarihang salita. Salamat sa iyong pagtuturo. Amin, Diyos, ang masalangit, aming Panginoon Jesus. Salamat sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kapangyarihan mo, Holy Spirit, na ikaw ay laging nasa sa amin and we allow you na patuloy na kumilos sa aming buhay. We come before you, aming Diyos ang masalangit, knowing that you are our light. At sa iyo ay walang darkness. Let your light shine upon our heart, illuminate our minds. Liwanagin mo patuloy ang aming mga isipan sa iyong katotohanan. Palambutin mo ang aming mga puso para ma-receive namin ang iyong pagtatama, ang iyong correction. Guide mo po ang bawat step na aming gagawin, na aming hahakbangin patungo sa way of righteousness. Expose anything in us that does not please you. I-expose mo po ano po yung mga bagay na nagagawa natin na sumusugat sa iyong puso at nagbibigay kaluguran sa iyo. Cleanse us, O God. At kung saan mayroong mga darkness sa aming mga buhay, bring healing. Kung may confusion, bring clarity. Kung may takot, bring peace. Kung meron mang kaguluhan, Lord, patuloy na ikaw ang magliwanag sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Teach us to walk in the light as you are in the light. Empower us to live holy lives, to obey even when it is difficult, and to reflect the light of Christ to the world. Holy Spirit, we surrender every hidden place to you alone. Fill us again with your holy presence. Lead us out of darkness and into the fullness of your light. We ask all of this, Father God, in the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen. Salamat po at magandang umaga.